Magandang umaga po sa inyong lahat. Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon po ay dadako na tayo sa pananambahan sa oras na ito. Magbulay-bulay tayo, manalangin. Alalahanin natin ang kapangyarihan ng Diyos sapagkat siya ang dakilang manggagamot. Manalig lamang po tayo sa Panginoon at tiyak na mapagtatagumpayan na natin ang pandemic na nararanasan natin. Ituon po natin ang ating mga atensyon sa pananambahan. Alam ko pong nasa comfort zone tayo sa sarili nating tahanan at maraming tentasyon na maaaring humadlang sa pagpupuri natin sa Kanya. Kaya't sikapin nating iwasan ang mga balakid na ito upang lubos tayong makapagpuri sa Panginoon. Bigyan po natin ng kaluguran ng ating Diyos sa loob ng tahanan katulad ng pagbibigay natin ng kaluguran sa Kanya sa loob ng bahay-sambahan natin. Ako po ay naniniwala na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at makapagbabago ng buhay ng isang tao. Kaya't hinihikayat ko po kayo na ibahagi ang live stream na ito sa inyong mga kamag-anak, kaibigan, kakilala, kahit sino man na kaibigan natin sa Facebook or kahit anong social media platform na maaari natin gamitin upang ibahagi ang stream na ito upang maging daluyan tayo ng pagpapala sa iba. Ngayon naman po sa bilang ating sa pagtawag ng pagsamba, babasahin po natin yung aklat ng awit, kabanata 23. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako nagkukulang. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinanunumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ikay aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay binubuhos, sa aking saro'y pagpapalay lubos-lubos. Kabutihan at pag-ibig mo sa akin di magkukulang. Siya ang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. Sama-sama po tayong manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa oras at sa araw na ito na ibinigay mo sa amin, Lord. Muli ay makakapanambahan na naman kami, Panginoon. Muli ay may itataas na naman namin ang iyong pangalan. Kaya Panginoon, dalangin namin, O Lord, na ikaw po ang gumabay sa bawat isa sa amin. Huwag mong hayaan, Panginoon, na ma-distract ang bawat isa sa amin. Hayaan mo po, Panginoon, na sa pamamagitan ng live stream na ito, Lord, ay kumalat ang iyong salita, Panginoon. Maibahagi ang iyong salita, Panginoon, na ayon sa iyong kalooban. Gamitin mo, Panginoon, ang mga social media platforms na ito, Lord, upang minsan pa ay malaman nila, Panginoon, kung gaano ka kadakila at kung gaano ka kabuti sa amin, Panginoon. At sa kabila ng nararanasan naming pandemic na ito, Panginoon, ikaw ang magpapagaling sa amin, Lord. Ikaw ang magbibigay sa amin ng kumpletong tagumpay laban sa kalaban namin ito. Maraming pong salamat, Panginoon, sa mga salita mo, Lord, na maririnig namin sa araw na ito. Lord, gabayan mo po yung aming tagapagsalita, ang aming mga awit, Panginoon. Lahat, O Lord, Panginoon, na gagamitin, Lord, upang bahagi ang iyong salita, Lord. Gamitin mo, Panginoon. Itago mo sa inyo, Lord, Panginoon, upang ang kabanalan mo, Lord, ang kamusilakan ng puso mo, Panginoon, ang makita sa akin. Maraming po salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Righteousness be in restored.
the harvest. The fields are outlining the world. So we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. The Holy Ghost, riding on clouds, shining like sun, and from that fall, lift your voice, zero to lead, out of silence into the Holy Ghost, riding on clouds, shining like the sun, and the trumpet call, lift your voice, zero to lead, out of silence till salvation come. Lift your voice, zero to lead, out of silence till salvation. Out of silence till salvation come. Out of silence till salvation come. Amen. You are the rock of my salvation. You are the strength of my life. You are my hope and my inspiration. Lord, unto you will I cry. You are the rock of my salvation. You are the strength of my life. You are my hope and my inspiration. Lord, unto you will I cry. I believe in you, for your faithful love to me. You have been my help in times of need. Lord, unto you will I cleave. You are the rock of my salvation. You are the strength of my life. You are my hope and my inspiration. Lord, unto you will I believe in you, for your faithful love to me. You have been my help in times of need. Lord, unto you will I believe. I believe in you, for your faithful love to me. You have been my help in times of need. Lord, unto you will I cleave, Lord. Lord, unto you will I cleave, Lord. Lord, unto you will I cleave. You are the rock of my salvation. You are the strength of my life. You are my hope and my inspiration. Lord, unto you will I cry. Lord, unto you will I cry. Lord, unto you will I
siyang nagbibigay damlang. Kaya sa puso at damdamin, kapatan niya'y ating pumiliin. Dakila ka, O Diyos, ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man maasan ang lahi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ikaw ating sa buong mundo'y aking aawin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang buhay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man maasan ang lahi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa bawat katapatan mo'y matibay na sa linya. Sa bawat ikatid ang may malay naroon, daluyan ang pag-asa kay namin lamon. Pag-ibig mo'y hanay sa Panginoon ang Panginoon. Dakila ka, sa bawat ihatid ang may malay naroon, daluyan ang pag-asa kay namin lamon. Pag-ibig mo'y alay sa Panginoon ang Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Dakila Amen. Talagang napakasarap magpuri sa ating Panginoon, ano po? Sa gitna ng mga nangyayari sa ating paligid, meron pa rin po tayong kalahan upang ipahayag ang ating pananampalataya. Sadyang napakapalad po natin. Ano po? Sa pagpapatuloy upang ipahayag ang ating pananampalataya, sabay-sabay po natin basahin ang kredo ng mga apostol. Ngayon na po. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, ang lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristo na bugtong na anak niya, ating Panginoon, ay pinaglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo, pinanganak ng Berhing Maria, nagdusa sa hatol ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay at inilibing. Nanaog siya sa impyerno. Sa ikatlong araw siya ay nabuhay muli mula sa mga patay. Umakyat siya sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, kung saan siya ay magmumula upang hatulan ang mga buhay at mga patay.
sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran ng mga kasalanan, ang pag-abuhay na maguli ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Pagpalain po tayo sa pagkabasa. Sa araw na ito, nais ko pong ipakilala sa inyo ang tagapaghatid ng salita ng Diyos. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, sa mga kapatid natin na ngayon ay nanonood via live streaming sa kanilang tahanan. Kamusta na po kayo dyan? Umaasa po tayo na ang bawat sa atin ay nasa maayos na kalalagayan sa biyaya po ng ating Panginoong Kristo. Purihin po ang ating Diyos na buhay. Alam niyo po mga kapatid, itong mga huling 2 buwan ay marami po ang nangamba, marami po ang natakot sapagkat inakala po nila na ang mga pangyayaring ito ay hahantong na po sa pagwawakas ng mundo, no? O paggunaw ng mundo. At marami din pong nagsasabi na ang Panginoong Kristo ay darating na dahil nga po sa pangyayaring ito. At yung iba naman po ay naniniwala na kaya nangyayari ang mga kahirapang ito ay dahil galit na po ang Diyos. Ano po? Ang tanong po ano nga po ba ang tunay na dahilan bakit po nangyayari ang mga ito? Ano po? At kung sakali nga ho na dumating na yung oras na nalalapit na po ang pagbubukas ng mundo at ang pagdating ng Panginoong Kristo, ano po yung dapat nating maging tugon o maging aksyon sa mga pangyayaring ito? Ano po? Sa umaga po ito ay pag-aaralan po natin kung ano po ang dapat gawin kung tayo po ay haharap na sa mga huling araw o sa nalalapit na paggunaw ng mundo at nalalapit na pagdating ng Panginoong Kristo. Ano po? Ano ba ang dapat nating maging tugon na tayo ng mga mananampalataya pag tayo ay humarap na sa ganitong mga araw? Ano po? Sa umaga pong ito ay yan po ang ating pag-aaralan. At ang pamagat po ng ating mensahe sa umaga ito ay pinamagatan ko pong sa ikalawang pagdating ni Jesus, kailangan maging handa. Po, yun po ang pamagat ng ating mensahe. At sa umaga po ito ay ang teksto po natin ay matatagpuan po natin sa Mateo 24, talatang 1 hanggang 14. Po, Mateo 24, talatang 1 hanggang 14. Meron na po tayong 3 punto na pag-aaralan sa umaga ito. Unang punto po natin, mag-ingat, di tayo dapat mailigaw o mailinlang. Po, ikalawang punto, huwag matakot. Dapat muna itong mangyari. At ang ikatlong punto po natin, maging tapat hanggang wakas. Po, yan po ang ating pag-aaralan sa umaga ito. Ngunit bago po tayo magpatuloy sa ating mensahe sa umaga ito, ay saglit po muna tayong manalangin. Kinang Diyos na makapangyarihan sa lahat, amang nasa langit, muli po kami po ay nagpapasalamat sa umaga ito na bagamat kami po ay hindi sama-sama at layo-layo Panginoon ay meron pa rin paraan upang mapakinggan namin ang mensaheng nais mong parating sa bawat isa sa amin. Lord, salamat po sa patuloy na proteksyon niyo po sa bawat isa sa amin, sa patuloy na provision niyo po sa bawat pamilya o Diyos na alam po namin na hindi niyo po kami pinababayaan. Bagamat kami po ay dumaranas ngayon ng matinding pagsubok, na makahirapan, Lord, ay alam po namin na ikaw po ay laging nandiyan sa aming tabi. Kaya maraming salamat po, Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan at sinasamba sa Espiritu sa katotohanan. Bilang Diyos, sa oras na ito, hinihiling po namin na patawarin niyo po kami sa aming po mga pagkakasala, sa lahat po ng aming mga nagawa, mga nasabit, naisip na hindi po naging kalugod-lugod sa inyo. Hinihiling po namin na siyasatin niyo po ang puso ng bawat sa amin
anuman pong karumihan ang inyo pong nakikita, Lord, dalangin po namin na hugasan niyo po ang aming puso ng banal na dugo ng Panginoon Kristo. Nang sa gayon, maging karapat-dapat po kami sa aming gagawin, pagsamba, pakikinig ng mensaheng ibibigay niyo po sa amin sa umagang ito, Lord. Hinihiling din po namin, dakilang Diyos, na ang iyong banal na Espiritu ang siyang tumulong sa amin upang maunawaan po namin ang mga mensaheng nais mo pong iparating sa amin. Hinihiling po namin na siya po ang humipo sa aming puso at magbukas po ng aming kaisipan sa mga dapat po naming matutunan mula sa iyong mga mensahe. Hinihiling po namin na katagpuin niyo po ang bawat isa at nawa o Diyos ay puspusin niyo na inyong banal na Espiritu ang bawat sa Lord, na sa gayon ay madali po namin itong maunawaan ang iyong mga salita at ito po ay ma-apply namin sa aming pang-araw-araw na buhay, Lord. Lalo na ngayon, Panginoon, sa mga nararanasan namin, mga paghihirap, Lord. Alam po namin na ang lahat pong ito ay mangyayari ayon po sa iyong kalooban, Lord. Kaya maraming salamat po. Patubayan niyo po kami at tulungan niyo po kami na mag-concentrate sa aming pong pakikinig na mensahe na nagmumula sa inyo. Mga kapatid namin na ngayon ay nakikinig via live streaming, Lord, ipuin niyo po sila. Walain po namin ang patuloy na blessing sa bawat isa sa pamagitan po ng iyong mga salita. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Ngayon po ay buksan po natin ang ating mga Biblia at sundan niyo po ko sa tekstong ating pagbabatayan. Mula sa aklat ng mga Mateo, Kabanata 24, talatang 1 hanggang 14. Sundan niyo po ako sa inyong mga Biblia. Kabanata 24, talatang 1 hanggang 14. Ito po ang sinasabi. Lumabas si Jesus sa templo, paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at ituro sa kanya ang mga gusali ng templo. Ngunit sinabi niya, nakikita ninyo ang mga gusaling iyan. Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Lahat ay iguguho. Nasa bundok ng mga olibo si Jesus samantalang siya'y nakuporoon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? Ano po ang magiging palatandaan ng iyong muling pagparito at ang katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni naman, sapagkat maraming paparito sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesyas, at marami silang maililigaw. Makaririnig kayo ng alingaungaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mababagabag, dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Verse 7, sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapwa bansa, at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako, at ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Sa mga panahong iyon, kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin, at isasakdal upang pahirapan at patayin. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa. Ipagkakanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang marami. Ang kasama ay lalaganap, anapat man lalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. At ipapangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa saka darating ang wakas. Pagpalain po tayo ng pagkabasa ng salita ng Diyos. Dumako po tayo sa unang punto na ating pag-aaralan sa umagang ito. Ang unang punto po natin, mag-ingat, di tayo dapat mailigaw o malinlang. Dito po, nang lumabas ang Panginoon ng templo, paalis na po siya, ay lumapit ang mga alagad sa kanya upang ipakita ang gusali ng templo. Marahil napakaganda ng templong ito. Kung kaya't ang mga alagad ay manghang-mangha sa gusali ng templo
At ito ay kanilang ipinakita o ito ay kanilang itinuturo sa Panginoon, no? No? Ayun, sabi nila, Panginoon, tingnan mo yung templo, no? Napakaganda, no? Marahil itong templo ito ay isa rin ho sa pinakamagandang gusali, no, na meron sila ng mga panahong iyon, no? Na dinarayo na maging ng mga Israelita, no? At maging ng kanilang mga karatig lalawigan ay marahil itong templong ito ay dinadayo din nila, no? Kaya po nung mapagmasdan ng mga alagad, pinakita nila, no, at itinuro sa Panginoon ang gusali o ang templo. Subalit kung mapapansin niyo, hindi naging interesado ang Panginoon sa pinakikita nila, no? Hindi interesado ang Panginoon doon sa kagandahan ng gusali, no? Sa halip na sakyan ng Panginoon, yung sinasabi ng mga alagad, iba yung naging tugon ng Panginoon sa sinasabi ng mga alagad na ito. At ito po ay mapapansin natin doon sa verse 2, no? Sabi po rito sa verse 2, ngunit sinabi niya, nakikita ninyo ang mga gusaling iyan. Tandaan ninyo, darating ang araw na walang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa-bato. Lahat ay iguguho. Kung mapansin po ninyo, iba yung tugon ng Panginoon sa mga sinasabi ng alagad tungkol sa kagandahan ng templo. Ang sinabi ng Panginoon tungkol sa pagkawasak ng templo, no? Sa kabila ng pagpupuri, no? At pagmangha ng mga alagad doon sa gusali, no? Iba ho yung sinambit ng Panginoon. Sinambit po niya ay tungkol sa pagkawasak ng templo. Marahil ay nagtataka itong mga alagad na sinabi ng Panginoon, no? Pagkat sa kabila ng mga malalaking bato at matibay na pundasyon, ito ay mawawasak, no? Kaya marahil ay gulat na gulat yung mga alagad sa sinabi ng Panginoon, no? Ito po ay propesiya ng Panginoon tungkol sa gusaling ito, no? Ito po ang hinula ng Panginoon na sinasabi niya doon sa mga alagad tungkol sa mangyayari doon sa templo. Ano po? Sabi po ng Panginoon, nakikita ninyo ang mga gusaling yan. Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Lahat ay iguguho, no? So, yun po ang hinula ng Panginoon sa mangyayari doon sa gusali ng templo na dating araw, guguho ito, no? At walang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato, no? Alam niyo po, itong pag-alis ng Panginoon sa templo, may gusto po siyang ipahiwatig dito, no? Kung matatandaan niyo mga kapatid, nung ang Panginoong Hesus ay papasok ng Jerusalem, di ba po sinasalubong siya nung mga Hudyo, no? At inihahanda ng mga Hudyong ito ang daraanan ng Panginoon. Ano po yung sinisigaw nila, no? Habang paparating ang Panginoon, no? Hosana, Hosana sa anak ni David, no? Ano pong ibig sabihin nito, no? Ibig sabihin po nito, naniniwala po sila na itong si Jesus ay Mesyas o tagapagligtas. No, nung paparating po ang Panginoon, ay naglalatag pa nga sila ng mga dahon, no? O ng pinagtatabi-tabi nila upang daanan ng Panginoon. At kung wala silang dahon na makuha, yung mga damit po nila ay hinuhubad nila at nilalagay po nila doon sa daraanan ng Panginoon. Ibig sabihin, no, ganito po nila pinahalagahan ang Panginoon Hesus. At ganito po nila pinaniniwalaan na ito ang tagapagligtas. No? Subalit ilang araw lang matapos na linisin ng Panginoon itong templo, o pagkatapos na makapangaral ng Panginoon, iba na po yung naging pagtingin sa Kanya. No? Lalong-lalo na ng mga lider ng Israel o itong mga Pariseyo. Ano po? Ito pong mga Pariseyong ito, sila po yung ang dapat na nakakakilala ng husto sa Panginoon. Ano po? Dahil sila po yung mga nag-aaral ng banal na kasulatan. Ano po? Sila po yung
nakakaalam ng hula ng mga propeta. Kaya po marahil ay gusto na po na umalis ng Panginoon sa templong ito, no, ay hindi naman siya kinikilala, no, ng mga Pariseo ito, o hindi tinatanggap na siya yung tagapagligtas na binabanggit ng mga propeta. No po. Tuloy po tayo doon sa verse 3. No? Sabi po dito sa verse 3, nasa bundok ng mga olibo si Jesus, samantalang siya'y nakapuroon, palihim siyang tinanong ng kanyang alagad, kailan po ba mangyayari ang mga bagay nito? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong pagparito at ng katapusan ng mundo? Ano po? Dito po sa bundok ng olibo, dito po ginagawa ng Panginoon, no? Yung kanyang sermon. Ano po? Dito po siya nagsesermon sa bundok ng olibo. Alam niyo po, kapag ikaw po ay nadodoon sa bundok ng olibo, ay matatanaw mo ang napakagandang tanawin ng Jerusalem. Ganito po kataas yung bundok na ito, no? At dito, habang nakaupo ang Panginoon, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad. No? At dito po ay meron pong itinatanong sa Panginoon. Ano po yung itinatanong sa kanya ng kanyang mga alagad? Sabi po rito, kailan, yung tanong ng mga alagad, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Yun po ang tinatanong nila sa Panginoon. Anong mga bagay na ito? Yung pong tinutukoy ng Panginoon tungkol sa pagkawasak ng templo. No? So tinatanong mo nila, kailan ba, Panginoon, mangyayari ang mga bagay na ito? Po, no? Tinatanong nila sa Panginoon. Marahil kaya po nila ito naitanong, nais po nila na malaman yung eksaktong petsa o oras kung kailan mangyayari ang mga ito. No? Ang tanong naman po, ay sinagot ba ni Jesus yung tanong ng mga alagad? Tungkol po doon sa mangyayaring pagkawasak ng templo. Ano po? Sinagot ba ng Panginoong Jesus? Hindi po. Hindi po sinagot ng Panginoon yun. Dito po ay hindi po sila sinagot ng Panginoon. Bakit po kaya? Alam niyo po, ay may mga bagay, no? May mga bagay talaga na hindi na po natin kailangan malaman at talagang hindi ito ipaalam ng Diyos sa atin. Ano po? Pagkat merong mga bagay na tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam. At ang lahat ng mga mangyayari o paparating ng mga mangyayari sa mundong ito ay may mga bagay na inilihim ang Diyos. No? At meron din naman na inihayag ang Diyos. At yung mga yon ay yun yung mga bagay na pinaalam niya sa atin, no? Sa mga tao. No? At kahit anong gawin natin, talagang hindi natin ito malaman sapagkat ito ay tanging sa Diyos lamang. Ano po? Mga bagay din naman na pinaalam sa atin ng Diyos sapagkat nais niya na malaman ang mga ito. Kaya kung marahil, hindi po sila sinagot ng Panginoon sa kanilang tanong na kung kailan mangyayari ang pagkawasak ng templo. No? Meron po isang katanungan yung mga alagad. Ano po yun? Sabi po rito, ano ang magiging tanda ng pagparito ng katapusan ng sanlibutan? No? Yun po yung isa pa sa tanong ng mga alagad. No po? Sa punto niya, kailan po mangyari ang mga bagay nito? Unang tanong niya ng mga alagad. Ang ikalawang tanong niya, ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Ano po? Tuloy po natin sa verse 4 at 5. Sabi po rito, verse 4, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni naman, sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesyas. At marami silang maililigaw. Po. Dito po, ano po ang naging sagot ng Panginoon? No? Doon sa katanungan ng mga alagad na kung kailan, ano ang magiging palatandaan ng pagparito at ang katapusan ng mundo? No? Ito po ang sabi po ng Panginoon,
ang kanyang tugon ay isang babala at paalala. Dito po sa verse 4, sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo. No, pinag-iingat po tayo. No, pinag-iingat po tayo saan? No, saan tayo dapat mag-ingat? No, sa mga tao na nagsasabi o nagtuturo ng maling katuruan. No, sa mga tao na nagpapakalat ng maling katuruan tungkol kay Kristo at sa maling pananampalataya tungkol sa Panginoon at sa mga bagay na mangyayari sa hinaharap. No, ang paalala sa atin ng Panginoon, mag-ingat na huwag tayong mailigaw ni naman. No, alam nyo, marami talagang darating, no, na magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. No, kahit po noong kapanahonan pa, no, ay meron na rin pong nagsasabi na sila ang Kristo. No, at marami po silang naililigaw. No, at hanggang sa kasalukuyan, no, sa panahon natin ngayon, meron pong nagke-claim na sila ang Kristo, no? Sila ang appointed Son of God. At totoo ay marami po ang naliligaw. Kaya nga ito pong hula ng Panginoon noon, ito pong propesya ng Panginoon noon ay nangyayari, no? Sa ngayon, po, no? Kung kayo po ay nanonood ng TV, makikita ninyo at mababalitaan, no, na may mga nagpapanggap na mga Kristo, no, o marami po silang ililigaw, no, kaya nga itong paalala sa atin at babala ng Panginoon tungkol sa darating na mangyayari sa hinaharap at mga palatandaang inibinigay ng Panginoon ay mangyayari at mangyayari sapagkat ito po ay hula ng ating Panginoong Hesus, no. Ang Panginoong Hesus po mismo ang nagpropesiya nito, no? At ito po maging sa kasalukuyan ay nangyayari, no, sa panahon natin ngayon. Kaya nga po mga kapatid, no, napakapalad po natin, no, sapagkat nagbigay po sa atin ang Panginoon ng mga babala, no, at mga palatandaan upang tayo ay makapag-ingat, no. Kaya nga po itong mga huling araw, no, palagi po natin alalahanin at sundin yung paalala ng Panginoon sa atin na tayo po ay mag-ingat, no, na mag-ingat kayo nang hindi kayo mailigaw ni naman. Ano po? Alam niyo po, sa ngayon ay marami po talagang mga magsusulputang mga bulaang propeta, no? Kung kayo po ay nanonood sa mga YouTube, no po, doon po ay makikita nyo, no? Maraming mga nangangaral ng maling katuruan. Kaya lagi ho natin alalahanin itong paalala ng ating Panginoon. Nang sa gayon, hindi ho tayo mailigaw, no, ng mga bulaang Kristo na ito, no. Sa pa ho mga kapatid, kinakailangan na isang manampalataya ay patuloy na nagsasaliksik ng banal na kasulatan, no? Sapagkat dito po natin malalaman yung katotohanan, no? Dito magbibigay ho sa atin ito ng babala, paalaala, no po. Kaya napakalaking oportunidad, no? Itong mga nakaraang 2 buwan, mas nagkaroon tayo ng oras sa pag-aaral ng salita ng Diyos at sa panalangin. Marahil inalad din po ng Panginoon to nang sa gayon ay mas mabigyan natin, no, ng pansin yung kanyang mga salita. Mas magkaroon tayo ng oras sa pananalangin at sa pakikipagtagpo sa ating Panginoon. Ito po. Kaya nga mga kapatid, yan po ang unang punto po natin, no, na paalala sa atin ng Panginoon, mag-ingat. Ito po. Dumako po tayo sa ikalawang punto na pag-aaralan natin sa umaga ito, no? Ang ikalawang punto po natin, sabi rito, huwag matakot. Dapat muna itong mangyari, no? Dito po sa verse 6 hanggang 8, sabi po rito, makarinig kayo ng alingaw-ngaw ng labanan at mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mabagabag, dapat mangyari ang mga ito. Ngunit hindi pa ito ang wakas, sapagkat makikibaka ang bansa laban
sa bansa, kapwa bansa, at ang kaharian sa kapwa kaharian, magkakagutom at lilindol sa ibang dako po. Ikalawang punto po, no, ay huwag pong matakot, no? Digmaan at balita, digmaan bansa sa bansa, kaharian sa kaharian, no? Isa sa palatandaan na binigay ng Panginoon sa mga huling araw, no po, yung tayo po ay makakarinig ng mga labanan tungkol sa bansa, no, ng labanan ng bansa sa bansa at kaharian sa kaharian. Sa huling araw po ay makakarinig tayo ng mga ito, no, yung mga gera, no, yung mga labanan. Sa panahon natin, no, sa panahon po natin ngayon, hindi na mahirap na tayo ay malaman natin, no, hindi mahirap na malaman natin kung ano ang nangyayari sa buong mundo. Dahil nga po sa technology natin ngayon, meron po tayong television na kung saan nakakapanood po tayo ng mga balita na nangyayari sa buong mundo. At nababalita po ang mga pangyayari ito ng mabilis po. Kaya po tama po yung sinasabi rito na talagang mababalitaan po natin, no, kung mayroong mga bansa na naglalaban-laban o kung nagsisimula na ang mga gera. Ako po ay madalas nakakabalita tungkol sa Israel, no? May parte po sa lugar ng Israel na pinaulanan ng mga rocket o yung mga missile, no? May lugar po sa Israel na ngayon ay nakakaranas ng pag-atake ng kanilang mga kalaban nilang bansa. Itong nangyayari sa Israel ay nababalita ako sa pamamagitan ng internet, no? Kaya sa pamamagitan po ito ay nagkakaroon po ako ng balita tungkol sa nangyayari sa Israel, no? Marahil ganyan po ang nangyayari kapag pinakita sa atin ng Diyos ang mga palatandaan ito tungkol sa labanan ng mga bansa. No, kung nabalitaan niyo po ay muntik nang magkagera sa pagitan ng mga Amerika at Iran nang mapatay ng US ang top Iranian general na si Qasem Soleimani, no? Dito po nangyari po ito, gusto po ng Iranian na gumanti sa US. No po, gusto po nilang gantihan ang US dahil nga po sa napatay nito ang isa sa kanilang pinakamataas na general, no? At kung ito po ay nangyari, no, malamang ay magkaroon po ng mga kampi ang nasabing dalawang bansa. Subalit ito po ay hindi natuloy, no? Hindi po natuloy ito. Sapagkat ang presidente po ng US ay mas pinili ang kapayapaan kaysa sa kaguluhan. No po. Sabi po niya, we took action to stop war, not to start war. No po. Kumbaga, nagbigay ng daan yung presidente para po sa kapayapaan. No? Alam niyo ho, kung nangyari ang digmaang ito, talagang marami hong kakampi sa Amerika. At siyempre ho, marami din naman hong kakampi sa Iranian. No? At kung ito po ay mangyari, marahil isa po to sa ating magiging palatandaan, no, na nalalapit na ang wakas. No? Alam niyo po kung lakas lamang ng mga sandata, no, ang Amerika po hindi po ito aatras sa anumang giyera o labanan, sapagkat ang Amerika ay isa sa may pinakamalakas na weapon sa buong mundo. Walang aatras ang kalabang ito. Subalit bakit po siya tila nagpakumbaba sa pagkakataong ito? No, nagpakumbaba po yung presidente ng US. Marahil po hindi pa po oras na ipakita ng Diyos ang mga palatandaang ito. Alin ho? Yung digmaan at labanan ng mga bansa. Dito po marahil ay hinipo ng Diyos ang puso ng taong ito. Nang sa gayon ay walang mangyaring labanan. No, sa ngayon po ay ating nababalitaan pa lang natin na ang mga paghahanda ng iba't ibang bansa at ang pagpapalakas ng kanilang mga sandata
sapagkat alam po nila na darating ang araw na magkakaroon po ng ikatlong digmaang pandaigdig. No? Maglalaban-laban ang mga bansa upang mangyari ang mga palatandaang ibinigay ng Panginoon. Na po, kung magkagayon, mangyari ang mga labanang ito ng kung mangyari ang mga labanang ito ng mga bansa at mga kaharian sa kaharian, ay masasabi natin ito na nga ang palatandaan ibinigay ng Panginoon. No po, ang sabi na, ngunit kung ito po ay mangyari, no, kung mga labanang ito, kung gerang ito, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Bakit po? Bakit po hindi tayo dapat matakot? Sapagkat kinakailangan mangyari ang mga bagay na ito. Ibig sabihin po, para matupad ang hula ng Panginoon at nangyari ito, at kung mangyari ito, ito na po ang katapusan. Na po, no, pag nangyari na po yung labanan ng mga bansa sa bansa, no, ay ito pa lang po ang pasimula, no, ng ating paghihirap. Pero hindi pa po ito ang katapusan at ang pagwawakas. Po. Ituloy po natin dun sa verse 7. Na po, sabi rito, sabi po sa verse 7, no, sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian, magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. No? Sabi po rito, magkakaroon ng tagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ano po? Alam po ang isa sa mga epekto ng darating tagutom ay yun nga hong digmaan ng mga bansa. Dahil po kapag nagkaroon po ng giyera ay masisira ho yung mga pananim, no? At halos wala pong makakain ang mga tao. Kaya ito pong tagutom na to ay resulta po ito ng digmaan. Ano po? At ano pa ho? Marahil kung mangyari na ang tagutom ay posible rin na magdala ang Panginoon ng mga salot upang kainin yung mga pananim, no? Nang sa gayon ay magkakaroon ng tagutom dahil nga po isa to sa mga tanda na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ano pa ho? Yung lindol, no? Sa ngayon ho ay tayo ho ay madalas na nakakabalita ng lindol, no? Sa iba't ibang panig ng mundo, no? Sa atin lang ho dito sa bansang Pilipinas ay makailang ulit po tayo na niyanig ng lindol, ho. No, ito pong mga palatandaan ito pong gera, ito pong labanan ng mga bansa, ito pong kagutuman at mga lindol, ito po ay makikita natin kapag tayo po ay papalapit na sa pagwawakas ng mundo at ng pagparito ng Panginoon. Ano po? Sabi nga po rito, no? Verse 8, sabi rito, ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap. No? Meron hong nabanggit sa ibang salin na hinahilintulad po ito, yung paghihirap na ito na ating mararanasan sa isang babaeng manganganak, no? Alam niyo po yung isang babaeng manganganak, kapag dumating na po yung labor pain niya, no, unti-unti na po siyang nakakaranas ng paghihirap. No, hanggang sa dumating at papalapit ng papalapit yung kanyang pagsilang ay mas higit niyang nararamdaman yung sakit, no? Mas dumadalas yung pagsakit na kanyang nararanasan, no? Ganito po daw ang mararanasan, no, sa mga huling araw, no po, parang isang babaeng manganganak, no po. Pero ang sabi po ng Panginoon, no, huwag po tayong matakot, no, sapagkat dapat mangyari ito, no, sapagkat nang sa gayon ay matupad ang hula po ng ating Panginoon. Ito po, yan po ang ating
ikalawang punto na hindi po tayo dapat matakot, no? Kailangan po mangyari ang mga bagay na ito. No po. Ang ikatlong punto po natin ay maging tapat hanggang wakas. No po? Yan po ang ating ikatlong punto. Sabi po rito sa verse 9 hanggang 14, sa mga panahong iyon, kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin at sasakdal upang pahirapan at patayin. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa. Ipagkakandulo ng isa't isa ang kanyang kapwa, marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang marami. Ang kasama ay lalaganap anupat man lalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. At ipapangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa sa darating ang wakas. Ito po. Dito po ay isa sa mga sasapitin, no, ng mga mananampalataya ay yung sila po ay pahihirapan. No? Sabi po rito, pahihirapan kayo at papatayin. Kamumuhian ng lahat dahil sa akin. Kanino po? Dahil kay Jesus. No, kamumuhian daw tayo. Tayong mga mananampalataya. No, alam niyo po nung kasama pa ng Panginoon ang mga alagad, ay sinabi na po niya ito sa mga alagad. No po? Itong dadanasin ng mga alagad na ito. No? Kaya na ang Panginoon ay umakyat na sa langit. Nung matapos na po niya yung kanyang misyon dito sa lupa, ay doon po, no, doon na po nagsimula ang kalbaryo ng mga alagad, no? Nangyari po ang sinabi ng Panginoon, no? Ilan po sa mga alagad ay nagdanas ng hirap hanggang sila ay patayin, no? Ganun din po ang pwedeng mangyari sa ating mga tagasunod ni Kristo, no? Dahil po yun po ang hula ng Panginoon, no? Na tayo mga mananampalataya ay magdaranas ng hirap, no? At tayo po ay papatayin, no? Patulad ng ginawa nila sa Panginoong Hesus. No, alam niyo po yung mga alagad, nung pagkatapos ng misyon ng Panginoon, no, nang siya ay umakyat na sa langit, eh grabe po yung pagpapahirap sa kanila. Alam niyo yung paraan kung paano sila patiin, no? Yung iba ho ay merong pinugutan ng ulo, no? Yung iba ay binitin pati warik, no? Yung iba sinaksak sa likod, no? Kaya po yung hula ng Panginoon, no, ay nangyari, no? Nangyari doon sa mga alagad, no po? At sabi nga rito na posibleng mangyari din to sa panahon ngayon sa sino mang tagasunod ng Panginoon Kristo. Ano po? Ito po ay mangyayari sa mga mananampalataya sa mga huling panahon. Pahihirapan po, papatayin, kamumuhian. Ano po? Pero kailangan lang po ay tayo ay maging tapat, no, hanggang wakas, no? Ang mga alagad po ay mas pinili po nila, no, ang kamatayan, no? Mas pinili po nila na sila po ay mamatay para sa Panginoong Kristo. Ano po? No? Dito po ay isa pa pong palatandaan ay lilitaw ang mga bulaang propeta. Ano po? Katulad nga po ng sabi ko po kanina, ay marami na hong mga naglilitawan ng mga bulaang propeta, no? Marami na pong lumalabas sa mga telebisyon, no, na nagsasabi o nangangaral ng mga maling karturuan. So, dapat po tayo po ay maging maingat sa mga pagkakataong ito, lalong-lalo na ngayon ay masasabi natin na paparating na tayo sa mga huling araw, no po. No, dapat po maging maingat tayo, no? Dapat po ay mas patuloy natin sinasaliksik yung banal na kasulatan, no po. At sabi po rito, lalamig ang pag-ibig ng marami, no? Na lalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya, no? Sa mahuling araw, ito po ang mangyayari. Ito po, na manlalamig, no, ang pag-ibig ng mga mananampalataya. Ito po.
sapagkat sila po ay magdaranas ng dahil po sa kahirapan na kanilang mararanasan ay pwede po silang manlamig. No? Dapat tayong maging tapat, no, hanggang wakas, sapagkat ang katapatan hanggang wakas ang tanda na tayo ay ligtas. Katulad po ng mga unang alagad ng Panginoon, sila po ay naging tapat sa Panginoon hanggang sa kamatayan. Hindi po nila inisip ang sakit at paghihirap na kanilang naranasan. Bagkus mas pinili pa nilang mawala ng buhay alang-alang sa Panginoong Hesus. Sila po ang mga naging tapat. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung sino mang magtitiis hanggang wakas ay maliligtas. At dahil dito po sa katapatan nila sa Panginoong Jesucristo, ay sila po ay naligtas. Kaya po ang sabi po ng Panginoon, manatili po tayong tapat sa Kanya, no, hanggang wakas. At ito pong katapatan na po ito ay isa sa mga palatandaan na tayo po ay ligtas. No? Ngayon po mga kapatid, no? Dito na po tayo magwawakas. No, ito po mga paalala at babala ng Panginoon ay palagi po natin isa puso at isip. No? Nang sa gayon, hindi ho tayo maligaw o malinlang. Nang sa gayon, tayo po ay alam natin, no, yung mga mangyayari sa mga susunod na araw. Napakapalad po natin na binigay ng Panginoon sa atin itong propesiyang ito. Nang sa gayon, tayo po ay maging handa. At bilang mga mananampalataya, no, ini-encourage ko po ang bawat isa na laging saliksikin po ang banal na kasulatan. At palagi manalangin at humingi ng tulong sa banal na Espiritu. Kaya mga kapatid, ito pong mensahe ito, nawa ay ito po ay patuloy po natin i-apply sa ating pang-araw-araw ng buhay sapagkat ngayon po ay tayo po ay nalalapit na, no, na makakita o tayo po ay nakakaamoy-amoy na ng mga palatandaan na ibinigay ng Panginoong Jesucristo. So, yan lang po ang ating mensahe sa umagang ito. Pagpalain po tayo ng ating Diyos na buhay. Saglit po tayong manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mensahe na ibinigay niyo po sa amin sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga paalala, babala. Tunay nga po, Lord, na napakapalad po namin sapagkat sinabi mo na sa amin kung ano po ang mangyayari sa hinaharap. Nang sa gayon, kami po ay makapaghanda at kami po ay mas lalo pa mag-aral at magsastik ng iyong mga salita. Nang sa gayon ay mas malaman namin, Panginoon, ang mga katotohanan at malaman namin ang mga darating pang mga pangyayari, Panginoon. Nadalangin po namin, O Diyos, na sa mga panahong iyon, na kung kami man ay nakakaranas na ng mga ganung pag-uusig, o kami ay naduduna sa panahong iyon, ay kami po ay patuloy mong bigyan ng kalakasan na mas piliin po namin ikaw, Panginoon, kaysa sa aming buhay. Mas piliin po namin na manatili sa iyo kaysa po sa mga inaalok ng mundo nito, Lord. Bilang Diyos, hinihili po namin ang patuloy na patnubay ng Banal na Espiritu sa bawat sa amin, lalong-lalo na ngayon na kami ay nakakaranas ng ganitong mga pangyayari. O Diyos, hiniling po namin na ang bawat sa po ay lukuban nyo ng inyong banal na dugo. Bigyan nyo po ng malinaw na pag-iisip tungkol po sa iyong mga salita. Hiniling po namin na ang Banal na Espiritu ang siyang patuloy na mangusap sa bawat sa amin. Nang sa gayon ay maipagpatuloy po namin ang aming Kristiyanong pamumuhay na naayon po sa iyong kalooban, O Diyos. Maraming salamat po, O Diyos. Pagpalaan niyo po ang mga kapatid namin ito at patuloy niyo pong ipagkaloob sa ang lahat po ng aming pangailangan. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Na-bless po ba tayo sa mensahe ng Panginoon para sa atin sa araw na ito? Kung na-bless po tayo, maaari ko po bang i-request na mag-comment kayo ng I am blessed, Amen, sa comment section sa baba.
Tunay nga po na ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan at kayang magbago ng buhay. Kaya kung gusto po natin na makarinig din ng salita ng Diyos yung mga pamilya natin, yung mga kamag-anak natin, or yung mga kaibigan natin, i-share na po natin itong live streaming video na ito at itag na rin po natin sila. Ngayon po ay dadako tayo sa ating pagbibigay. Hinihilingan ko po ang lahat na sabay-sabay po nating basahin ng may deklarasyon at katapatan sa harap ng Panginoon ng ako ay isang katiwala. Ngayon na po, ako ay isang katiwala. Ang langit at lupa ay sa Panginoon at lahat ng naririto. Lahat ng bagay, may buhay man o wala, ay Kanya. Kinikilala ko na Siya ang may-ari ng aking buhay at lahat ng bagay na aking tinatangkilik, pati na ang lakas at talino upang kumita ng salapi. Ngayon, buong puso kong inihahandog sa Kanya ang buong ikapu at kusang kaloob. Mabigyan ko nawa siya ng kapurihan. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen. Ngayon po ay nasa inyong mga screen ang bank accounts at iba pa pong medium sa kung paano pa tayo maaaring makapagbigay ng ating mga kusang kaloob at ikapu. Let's not grow weary while doing good. In due seasons we shall reap. Let's not grow weary while doing good. In due seasons we shall reap. If we don't lose heart, don't lose heart. We don't lose heart, we don't lose heart. In due seasons we shall reap. If we don't lose heart, if we don't lose heart, in due seasons we shall reap. Let's not grow weary while doing good. In due seasons we shall reap. Let's not grow weary while doing good. In due seasons we shall reap. We don't lose heart, we don't lose heart, we don't lose heart, we don't lose heart. In due seasons we shall reap. We don't lose heart, we don't lose heart, we don't lose heart, we don't lose heart. In due seasons we shall reap. In due seasons we shall reap. In due seasons we shall reap. Ang Diyos may papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang at ng buong sangkalangitan. Amen. Tayo pong lahat ay magwakas sa panalangin. Panginoon naming Diyos, salamat po sa mensahe ngayong umaga. Salamat sa iyong mga biyaya sa amin kung kaya kami ay nakakaiwas at nakalalayo sa anumang uri ng pagkakasala. Sa iyo nanggagaling ang lakas upang kami ay tumanggi sa tawag ng kasalanan at sa tawag ng makasariling pagnanais. Salamat po, Panginoon, sapagkat mayroong paraan ng pag-ilag, may paraan ng pag-iwas sa tukso at sa mga posibilidad ng pagkakasala. Nawa, Panginoon, sa panahon ng aming pag-iisa at kami ay natutukso at ang aming mga kahinaan ay napupukaw, ang panalangin namin, O Banal na Espiritu, palakasin mo po kami. Ibigay mo po sa amin, Panginoon, ang biyaya ng banal na pagkatakot sa iyo upang aming matanggihan at mahindian ang anumang tawag ng laman. Panginoon, basbasan po ninyo kami. Mga kapatid sa Panginoon, pagpalain tayo ng ating Diyos na buhay, sumaatin ang patnubay ng ating Panginoong Jesucristo, at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay sumaatin na siyang nagbibigay ng pagtatagumpay laban sa kasalanan at nagbibigay ng totoong pag-asa sa magitan ng banal na pagkatakot sa ating Panginoong Diyos. Sa pangalan ni Jesucristo nating Panginoon, Amen. Amen.
Yun naman po ay batiin natin at tawitan yung mga nagdiriwang po ng kanilang mga kaarawan. Sundan na rin po natin ng pagbati dun sa mga nanonood sa atin sa live streaming na ito na hindi pa natin nakakasama sa pananambahan sa ating physical church. Welcome po kayo sa aming church. Naway matulungan po namin kayo na lumago sa inyong spiritual life sa kahit anuman pong paraan. Awitin po natin ang birthday song at welcome song. Happy birthday to you, to Jesus be true. God bless you and keep you the whole year through. Happy birthday to you, to Jesus be true. God bless you and keep you the whole year. Happy birthday to you, to Jesus be true. God bless you and keep you the whole year through. Happy birthday to you, to Jesus be Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us. As we grow in love, may we always be to you as God would have us be. A family always there, to be strong and to lean on. May we learn to love each other more in each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you as God would have us be. A family always there, to be strong and to lean on. To be strong and to lean on. To be strong and to